Lahat tayo may problema. Lahat tayo may dinadaanan. But, if you have God, walang imposible sa Diyos. Amen ba? Okay, glory to God. Amen? Because our God is alive. He is a working God. A miracle working God. Kaya, napakaganda ng mga inawit ng ating praise and worship team. Salamat sa inyong buhay. Nakakaiyak. Kasi, sa awitin pa lang, you can feel the presence of God. That, when we sing, na sinasabi natin, grow me deeper, O God. Kailangan natin matutunan at maunawaan ang salita ng Diyos sa mas malalim na kaparaanan. Di ba? Huwag tayong hanggang grade 1 lang. Kailangan nasa college na tayo in our spiritual life. As every day we are here, hearing the Word of God. Every Sunday, we hear the Word of God. That's why we don't have to sleep, but we have to be alert to hear the voice of God. I am here to represent our living God. And the words that will come from His mouth, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Hindi yan babalik sa Diyos na walang na-produce na something. It will always produce something. So today, parati na nating naririnig ito, yung Jeremiah 9:23 and 24. Maganda to. Kaya kung maari, ito parati nating meditate. Amen? Because these are the words that gusto ng Diyos na hindi lamang natin matutunan. Kung hindi, ito yung words, paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin, na hindi lamang na kilala natin sa mata, sa ating mga labi, ang Diyos. Kung hindi, makilala natin siya sa mas malalim na kaparaanan, makabibliyang kaparaanan, and it should be from our heart. Dahil unang-una, ang taong may Diyos sa nguso, walang pagbabago. Ngunit ang taong may Diyos sa puso, diyan mo makikita that the changes of life, you can see Jesus in our lives. Amen? Kaya dito, makikita natin na may tatlong klase ng tao dito sa church o doon sa church ng iba. Di ba? Ang iba, church goer lang. Ano ibig sabihin ng church goer? Attendee lang. Pupunta sa church, paglabas, walang maalala kung ano yung sinabi o ano ang itinuro. No? Walang pakialam kung anong mga ginagawa ng church. Kung minsan tulog pa. At ito yung mga taong tumitingin lamang ng mga mali. Ito yung mga taong they always complain. They always complain to God. Magkaroon lang ng kunting problema, sinisisi ang Diyos. Because they don't learn something from God. Right? That's why we have to hear the voice of God. Through the preaching, through our Bible studies, and even in our prayer meeting. Yun nga, ang pinaka-importante talaga, we have to communicate with God.
Because those people who are church-goers have no true connection with God. Basta lang nakapunta sa church. Di ba? Ganon tayo noon. But now we are being changed by God. Amen? Kaya alert, alive, and enthusiastic na ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Tutulog kayo? Amen ba? Yan. Kailangan buhay na buhay tayo. Pangalawa, na nandito sa church, yung mga church workers, mabilis magtrabaho, sipag magtrabaho, lahat ng trabaho gusto akuin. Right? Walang hinihindian. Talagang magtatrabaho para sa Diyos. Yun ang nasa isip. Right? Maski hindi para sa kanila kukunin. At yun ang mga tinatawag natin kung minsan, a person who know it all. Gusto alam na alam lahat eh. Ha? But there is no true connection with God. Walang time sa panalangin. Walang time sa pagpunta ng mga Bible study at saka sa prayer meeting. There is no connection with God. Paano tayo mapupunta sa langit kung wala tayong connection sa Diyos? We have to be sure that we have that right connection with God. Pangatlong tao, yun yung taong devoted. Their heart has a devotion to our God. Nagpipray, paggising. Nagpipray ka agad. Hinahanap ang salita ng Diyos. Amen? Tapos pangalawa, pinagpipray ang ibang tao. Lalo na yung mga unbelievers, yung hindi pa nakakakilala sa Diyos. Talagang sila'y masipag na mag-share ng Word of God sa iba. Madala ang kanilang mga kaibigan, relatives dito sa church for them to know Christ. Yun yung taong may tamang koneksyon sa Diyos. Ngayon, saan tayo doon sa tatlo? Nasaan tayo doon sa tatlo? Kayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Right? Hindi ko alam. Yun yung mga buhay, wala akong alam. But it is God who knows everything in each and every one of us. Nothing is hidden from God. And we cannot lie to God. Lahat ng ating iniisip, lahat ng motibo natin sa buhay, God knows. And we are called by God to serve Him heartily. Diba sabi ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya pag nagsilbi tayo sa Diyos, dapat makilala natin siya sa mas lalim na kaparaanan, and it should be from the heart. Amen ba? Asan ang mga anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Ayaw nyo magtaas, hindi kayo anak ng Diyos. O nagdududa pa kayo kung anak kayo ng Diyos o hindi. Sinong nagdududa dito na kung anak siya ng Diyos o hindi? O, sumigaw ng haleluya ang mga anak ng Diyos. Aba, dumami. Dumami, praise the Lord. Okay, in Jeremiah 9:23 and 24. Ito, basahin natin. Sabi dito, this is what the Lord says. Si Jeremiah ang nagsulat nito, no? Sinabi ng Diyos ito sa kanya,
ipapasabi sa mga tao doon sa Jerusalem. Ngayon, kung sa Jerusalem noong una, dito ngayon, sa atin sinasabi. Okay? Let not the wise man boast of his wisdom. Huwag nating ipagmalaki yung ating karunungan. Ha? Because we are nothing without God. Or the strong man boast of his strength. Huwag nating ipagmalaki na maganda ang ating katawan ngayon. Yung strength natin, akala natin sa atin, no. That is, the owner of that is God. Amen? So, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Do not boast also for the rich. Rich man boast of his riches. Huwag nating ipagmalaki kung mayaman tayo. Marami tayong ari-arian. Marami tayong pera sa bangko. Marami tayong bahay. Marami tayong kotse. Huwag nating ipagmalaki yun. Kayang-kayang alisin ng Diyos yun sa atin. Kagaya ni Job. Okay? Hindi natin pwedeng ipagmalaki yun. Pwedeng maalis yan sa atin. And 24, it says there, but let him, tayo, kailangan natin i-boast. Who boast, kung tayo ay magmamalaki rin lamang, we have to boast about this. That we understand and knows me. Yan ang sabi ng Diyos. Kailangan nauunawaan natin ang Diyos at kilala natin siya ng lubusan. That, sabi niya, I am the Lord. Pag sinabing Lord, master natin. Kapag master natin, we have to obey Him. Right? Who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight. Doon natutuwa ang Diyos. Amen ba? Sabi, declares the Lord. Kaya ibig sabihin, God is looking for a Christian or followers. Sino ang followers ng Diyos dito? Amen. Sino? Amen. Okay, if we are followers of God, we should understand and know Him by heart. Sa puso natin, kailangan talaga kilala ang Diyos. Because if not, walang mangyayari sa buhay natin. Okay? Just think of it. Sino kayo nung hindi pa kayo na born again? You claim that you know God, right? But, ang question doon, kilala kaya tayo ng Diyos? Di ba? Ngayon, dito sa atin, kailangan natin maunawaan that we have the Holy Spirit lives in us. Yung banal na Espiritu, nakatira sa puso natin. Why? Dahil kapag tinanggap natin si Jesus sa puso natin, sinisilyuhan tayo. Okay. Ang silyong binibigay sa atin, yung banal na Espiritu. Kaya nga, kapag ang banal na Espiritu nasa atin na, imposible na hindi tayo mababago. Babaguhin talaga tayo ng Diyos. Because the Holy Spirit is already living in us. Amen? Amen ba? Okay, tumayo tayong lahat. Gagawin ko to yung pinagawa ni Eunice. Sige, tayo. Okay. Humarap sa kaliwa. Harap sa kaliwa. Okay. Harap sa kaliwa, sa kaliwa nyo. Okay, ngayon, kung sino yung nasa harapan mo, idantay mo ang iyong kamay. Mamaya ka, yung walang ano. Okay. Hilutin nyo ng kunti. Oh, di ba? Masarap? Oh, masarap yan. Okay, ngayon,
Harap naman sa kanan. O ngayon, hilutin ninyo yung mga nasa kanan nyo, yung sa yung, ngayon, sabihin nyo doon sa inyong minasad, salamat. Walang namasahe si Mac dyan. Nilayuan ninyo ba? Okay, di ba? Masarap na merong naghihilot sa atin. Okay? Kaya sa bahay, magmahalan tayo at tayo ay magmasahian din. Amen? Okay, hindi lang tayo magmamasahe, hindi lang tayo masahiin ng salita ng Diyos, kundi we have to do it by ourselves. Amen? Amen. Okay. Mahalin natin ang kapwa natin, right? Now, we have to devote our heart to God. Yan ang nilagay kong title. Devotion or devote our heart to God. When we say devotion, this is a deep affection sa Panginoon. Amen? Loyal tayo, faithful. Sa Diyos, pati sa partner natin. Loyal tayo, devoted tayo, di ba? We should have that sincere dedication to God. Amen ba? Sincere dedication. Meron nga dyan sincero sila sa pagdedicate sa kanilang buhay sa mga bagay na hindi sa Diyos. Tayo kailangan sincere in devoting ourselves to God. Sa Diyos, Sa Diyos. Okay. Dito kasi, si Jeremiah naninirahan sa Jerusalem, but the people in Jerusalem are doing bad things. Yung mga ginagawa nila ay masama. They exercise lying. Yan. Adultery. Idolatry. Mga hypocrites. Sana wala dito sa UGCM. Di ba? Walang ganyan sa UGCM. Amen ba? Hallelujah. Kaya yan ang ginagawa nila. Pero si Jeremiah, maski kasama nila, hindi siya nakikisama doon sa kanilang ginagawa. Tayo rin, kung meron tayong mga kasama, either hindi lang naman dito sa church tayo pumupunta, right? Sa opisina, sa trabaho natin, sa school, sa mga estudyante, doon sa mga pamilihan, right? Kung may mga kasama tayong ganyan, huwag tayong makigaya sa kanila. Kung si Jeremiah, masakit sa loob niya, na tingnan ang kanyang mga kasama na ganun, ang Diyos pa kaya? God hates sin. Ganyan din tayo, di ba? Tayo din Kung meron tayong alam na mga kaibigan gumagawa ng ganyan, we hate sin, but we love them. Mahal natin sila. Ganyan din ang Diyos. Mahal niya ang tao, pero hindi yung kasalanan. We also hate sin, like God. Pero yung tao, mahal natin. Kaya gusto natin silang ma-save, kaya we rebuke them. We correct them. Diba? That's why when we are being rebuked by God, tandaan natin, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos when we are being rebuked by the Word of God. Or anyone who is being used by God to rebuke us. Huwag kayong magalit. Huwag tayong magalit. Pagka nire-rebuke tayo, kino-correct tayo because that is how God works. Because our God is righteous.
That's why He is correcting us. Amen? Kaya, kung minsan, yung mga anak ang nagko-correct sa magulang, ang sagot kong minsan, "Hoy, anak lang kita." Hindi ba ninyo alam that God uses children also to correct us? Amen? Kaya huwag tayong magalit when somebody will have to correct us. Pasalamat tayo kung tayo ay kinokorek, itinatama. Okay? Ngayon, kailangan natin, pag mag-devote tayo ng puso natin sa Diyos, kailangan makilala natin ng husto kung sino talaga yung Diyos na ating pinagsisilbihan. Okay? Kasi, makakala natin, yung ginagawa natin tama, yung pala hindi na. All our works should be based in the Word of God. And the Word of God has power over us. It has an authority over us. Yun ang dapat nating gagawin. When we have to read the Word of God, God is talking to us. Don't you know that the Bible is the Word of God? Kaya kapag nagbabasa tayo ng Word of God, kailangan ang pagbasa natin, yung talagang alam natin na kinakausap tayo ng Diyos. Kasi ang iba, akala nila, devotion na nila yung magbasa lang sila. Pagkatapos nun, kalimutan yung kanilang nabasa. That is not a devotion. Ang devotion na sinasabi, when we have to read the Word of God, you have to internalize. You have to understand what the Word is telling us. Kung yan ay sinasabi kay Jacob, palitan natin yung pangalan ni Jacob. Ilagay natin pangalan natin na kunwari tayo yung kinakausap. Hindi lang kunwari, kundi tayo talaga ang kinakausap ng Diyos. Kaya kailangan, we have to understand the Word of God by heart. Sino dito nagbabasa ng Bible pagising? Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung sino talaga. Right? So, yun ang ayaw ng Diyos sa mga tao sa Jerusalem noon. Because they exercise lying. Nagsisinungaling sila. Kunwari, ang ginagawa nila, akala mo tama, pero that is all in hypocrisy. Sa Diyos, hindi natin pwedeng gawin yun. Sa tao, oo. Pwede nating masabi na, ang bait-bait, naku, ang ganda ng ano. Saka huwag kayong magsabi sa isang taong ganda-ganda mo kung hindi totoo. Ay, ang ganda mo. Maski alam mo naman pangit eh. Di ba? Wag na kayong magsabi ng kung hindi totoo. That is hypocrisy. That is lying. Niluloko niyo yung sarili niyo eh. Di ba? O, meron namang ganito. Sasabihin, tingnan mo ko, ganda no? I love my own, my native land. Hayaan mo ang iba ang magpuri sa atin. Okay, yung nagpupuri naman, maging totoo kayo. Huwag kayong, pag pinuri, ayun, nagbigay. Bibigay ng ano kasi pinuri eh. No? Hindi ganoon. Kasi sa Diyos, lahat totoo. Amen? Walang kasinungalingan sa Diyos. Lahat yan totoo. Kaya knowing God is to devote our heart to Him. Ngayon,
kapag sinabi ng Diyos na mahalin natin siya, mahalin talaga natin siya ng buong buo. Amen? Lahat ng ating dapat gagawin para sa Diyos ay through love. Pag-ibig. Ginagawa natin ang isang bagay dahil mahal natin ang gumawa ng ganon. Hindi yung pakitang tao o kaya para mapuri tayo. Okay? Kasi tayong lahat lang ang nakakaalam ng ating ginagawa. Right? Tayo lang ang nakakaalam ng ating ginagawa. Our God is so devoted to us. Di ba ninyo alam na ang puso ng Diyos ano talaga sa atin? Yung kanyang pagmamahal? Romans 5:8, alam ninyo yan. God demonstrate His own love for us. While we are still sinners. Pero mo, ang pagmamahal ng Diyos, binigay na sa atin, maski tayo ay makasalanan. Right? Oh. Di ba, alam niyo ang John 3:16? Sige nga, memorize it. Uy, ito lang dito ang nagsasabi. Ba, very good yung nandito. Yung kayang iba. But, it's not only memorizing the word. We should know the real meaning, the deeper meaning of it. Amen? Kaya hindi lang tayo nagmimemorya, nagbabasa ng salita ng Diyos, but we have to internalize it. Amen? Kaya, unang-una talaga nag-devote ang Diyos ng puso niya para sa atin. Pakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi dahil sa tayo'y mabait. Hindi dahil tayo ay masipag o tayo'y mabuting tao. No. Ang sabi doon, we are sinners. Minahal niya tayo, maski tayo ay makasalanan. Pero tayo, mahalin lang natin yung nagmamahal din sa atin. Right? Di ba? Ganun eh. O, sinong nakaka-relate? Minamahal lang natin yung tao rin na nagmamahal sa atin. Kaya kung minsan, pag Pasko, ang binibigyan ng regalo, ayun lang din, nagre-regalo sa atin. Right? Naku, sabihin ko sa inyo, sa pagdating ng bigayan sa Christmas, nasasaktan ako. Dahil unang-una, pag nagregaluhan, may price. Oh, palitan tayo 20 dolyares. Paano kung wala kang pera? Ano ba yan? Ang Diyos ba, nung binigay niya ang kanyang buhay, nagsabi ba siya na ibalik mo rin sa akin yung buhay mo? No? Tayo ang magdi-decide. We decide by our own. Kaya pag nagbigay tayo, wag na nating tingnan ang presyo. Ang tingnan natin, yung puso na nagkaalala sa'yo. Amen? Baka sabihin, sana mawala ito sa church natin. I pray na mawala sa church natin yung pagbibigayan ng regalo na may price. Turuan natin ang mga anak natin na magbigay ng kusa galing sa puso, hindi because of money. Right? Yun ang ituro natin sa kanila. Kasi, doon natututo ang mga bata kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Right? Kung ano ang tama. We should learn from it first.
before we can teach our children. That's why our life cannot be changed without Christ. Amen ba? Tahimik kayo. Hallelujah. Baka sabihin, naku, lagot na nito. Pagbibigay ng regalo sa December, kailan? Hindi. Bukal sa puso, kung wala kang matanggap, praise God. Right? Dahil kung minsan walang regalo kang matatanggap, pero pinagpipray ka ng mga tao, hindi ba ninyo alam na mas mabigat ang panalangin na ibinibigay na regalo because that is really true from their heart na yan ay aabot sa langit. Pag nagbigay ng regalo, hanggang dyan lang eh. Ang iba pang binibigay na regalo, 1 taon na hindi pa nabubuksan. Ang iba, hindi nga magamit. Right? Ang pinakamaganda na regalo, prayer. Dahil yun talaga ay pinapakinggan ng Diyos. Amen? Araw-araw, pinapanalangin kayo ni Pastor Jess. Naku, andun sa gilid. Anong ginagawa mo? Huwag mo ko istorbohin, nananalangin ako. Lahat tayo pinapanalangin niya. Amen? Kaya sinong nananalangin din kay Pastor Jess? Baka naman nakakalimutan ninyong ipanalangin si Pastor Jess. Huwag niyong kalimutan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. At ito ang maganda. Kasi sa 2 Chronicles 16:9, sinabi diyan, the eyes of the Lord, doon sa Nasbiha, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. Kita niyo? Suportado tayo ng Diyos kapag ang puso natin completely submitted to God. Di ba, napakaganda na pakinggan na ang Diyos mismo devoted sa bawat isa sa atin? Right? Kaya kung minsan di natin talaga natatanggap yung tunay na blessing na nagmumula sa Diyos na para sa atin because our heart is not truly devoted to God. Right? Kaya kapag ang devotion mo talaga, ang puso mo talaga nasa Diyos, naku, yan talaga. Ako marami akong patutuod dyan. Mag-overnight tayo. Marami talaga akong patutuod dyan. Dahil kung hindi totoo ang salita ng Diyos, ngayon, di na ninyo ako makikita dito. I'm 6 feet below the ground. Ilang doktor na may sabi sa akin, may cancer ako. Hindi ko tinatanggap. Sinabi ko talaga, no. Because when I read the Word of God, mismo ang Diyos nagsasabi sa akin that I have no sickness. Amen? Sinong paniniwalaan ko? Yung tao na gawa ng Diyos o ang Diyos na may gawa sa akin? We have to read the Word. Because every day, God has a message for us. That's why when we are really devoted to God, naku, ang Diyos mismo, He is more faithful to each and every one of us. Makita ko na lang, yung church natin sa Butuan, nung sinabi ng Diyos sa akin that He will use us to have that church, wala kaming kapera-pera. Pero pumunta ako doon,
nag-start ng Bible study, house to house, anong ginawa ng Diyos? Merong nagbibigay. Then, unti-unti, inano natin yung pinaplano ng Diyos. Ngayon, maganda na ang church ng Butuan City, na kung saan hindi gawa ng tao, it is God's work. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. At palakpakan natin ang bawat isa sa inyo because you are part of it. Amen? Sa manang inyong palakpak nga mura magwala ni Hallelujah! Thank you, Lord! Glory to God. And now, they are now praising and worshiping God there. They have no pastor in the church. But I told them, your pastor, your highest priest, which is Jesus Christ. O sino ang mga nagpipreach doon? Yung talagang may puso na gustong mag-serve sa Panginoon. Amen? Kasi, di ba ninyo nakikita ngayon na ang hinahanap ng tao, sino ang pastor nyo sa church? Hindi hinahanap si Jesus eh. Hindi si Jesus na asawa ko ha. Jesus sa langit. Kasi ang kailangan natin, kung dito, huwag tayong mamroblema sa number ng tao. Because God will have to bring people when His name is being lifted up in our life. Amen? Nakakadala tayo ng kaluluwa through our lives, through our testimony of our lives. Kay walang maniniwala sa atin na may Diyos tayo pero lasinggero tayo. At walang maniniwala sa atin na may Diyos tayo when we are lying, we are only having that hypocrisy life. Walang maniniwala sa atin. Maski memorya pa natin ang Bible, cover to cover, na sasabihin, but through our deeds, we cannot see Christ. Pwede ba tayong magdala ng kaluluwa? No. They will not believe in us. Kaya tahimik lang na makita ang salita ng Diyos sa atin at ang buhay ni Kristo sa atin, and that will give light and salt to people around us. Amen? Kaya hindi kailangan memorya natin ang salita ng Diyos, pero whatever we learn from the Word of God, put them in action. Kailangan makita sa ating buhay. Amen? Kaya kailangan yung salita ng Diyos, buhay na buhay sa atin. Kasi yan natin mapapatunayan that our heart is devoted to God. Amen? Ngayon, kapag naniniwala kayo, meron kayong sakit, huwag ninyo kasing sabihin may sakit kayo eh. Pinagaling na ako ng Diyos. Amen? Isaiah 53 verse 5, ano bang sabi ng Diyos? Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, by His stripes, yung mga sugat na dinanas ni Jesus, natanggap na natin ang kagalingan sa ating buhay. Amen? Not only physically, but spiritually. Amen? Kaya dito natin mapapatunayan that our God is alive and He is a working miracle, working God. Amen? Kaya dito kailangan natin
maunawaan in a deeper meaning of knowing God. Baka kung minsan hindi masagot yung ating mga panalangin, sinisisi natin ng Diyos. Kini-question natin ng Diyos. We have no right to question God because He is an Almighty God. Siyang nakakaalam kung anong mabuti sa atin. O, di ba? Jeremiah 29:11, I have plans for you to prosper you. Right? To prosper you. Not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya, ganun ang Diyos. Kapag naniniwala tayo sa salita niya, paniwalaan mo because God is not a liar. All His promises will be done kung naniniwala tayo. Amen? Paniwalaan natin ang salita ng Diyos because that is the Word of God. Mangyayari at mangyayari yan. Amen? Hallelujah. Kaya, Matthew 19:26, sabi nga, with man it is impossible, but with God it is all possible. Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, nagpapatuto ako sa inyo na uulan, wala kaming payong. Sasabihin ko, Lord, wala kaming payong. O, yun lang. That is a prayer. Talking to God. O, bakit? Hindi naman niya pinaulan. Basta makipag-usap lang tayo sa Diyos, hindi naman yung panalangin na mahaba ang kailangan ng Diyos eh. Ang kailangan ng Diyos, makipag-usap tayo ng taos-puso. Amen? O, sino sa inyo ngayon, yung merong nararamdaman? Sabi ng Diyos, Isaiah 53 verse 5, that you are healed through His stripes. Ginawa na ng Diyos yan. Eh, kung hindi ka gumaling, makipag-usap ka sa Diyos. Dahil, meron ding sakit. Sino ba? Si Paul, nananalangin siya, pero hindi siya pinagaling. Bakit? May plano rin ang Diyos kung bakit. Pero hindi niya inintindi yun. Ginawa pa rin niya at ginagawa ang pinapagawa ng Diyos. Hindi niya iniintindi yung kanyang nararamdaman. Naranasan ko rin yan. Hindi ko sinasabi sa inyo, masakit ang balakang ko, nagnanamb yung paa ko. Tapos, nung nag-walking tayo doon sa sa Kihilagon, sumama talaga ako, layo-layo na. Pagdating sa dulo, pabalik na kami. Sabi ko, ba Lord, pinagaling mo ako. Nawala yung aking nararamdaman. You see? Amen? Bakit? Because, hindi ko sinasabi na ganun kung hindi, I claim the Word of God that I am healed through the stripes of Jesus. Amen? Dahil kapag sinabi mo, Roy, ang sakit naman, nakikita ka ni Satanas. Naririnig ka ni Satanas. Lalo niyang pasasakitin. Kaya hindi ka gagaling kasi, ang sakit naman. Aray, meron akong sakit. Eh, sinasabi mo kasing may sakit ka eh. Whatever your mouth speaks, it will come to pass. I-biblical yan eh. That is the standard of God. O, tingnan nyo. Dito sa church, kung sino yung yung talagang bukal sa puso nagbibigay sa church, binibless ng Diyos. Amen? Bakit? Standard yan ng Diyos. When you give with the love to God, whatever you give, you receive.
Ano yan sa Diyos eh? Basta ang nakuha kong sikreto ay yung paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Then apply it. I-apply mo para maranasan mo. Pag hindi mo ina-apply, paano mo maranasan? Oh, bakit tayo merong mga problema? Because God wants to have us exercise His Word so that we can experience His goodness. Amen? We cannot experience the Word of God or the power of God without any problem. Paano mo masasabing pinagaling ka kung wala kang sakit? Paano mo masasabi na nagkaroon ka ng pera kung may pera ka parate? Di ba? Sabi mo, Lord, wala akong pera. Eh, wala ka talagang pera. Sinabi mo eh. Ha? Kaya pag wala kang cash, sabihin mo, dumarating yung checking galing sa Diyos. Amen? Di ba we live by faith? Live by faith and not by sight. Right? Oh. Doon, hindi ito na naman. Sa Butuan, sabi ko, Lord, kailangan ng church ng aircon. Siyempre, mainit ha. Ngayon, nung sinabi ko yon, sabi ko, panalangin natin na the church will have the aircon. O ba? Wala pang isang linggo, may nag-message sa akin, I sent this amount. Sabi ko, uy, pambili natin ng aircon. You see, it is God who is answering us. Amen? Naku, isa lang, pastor. Huwag sobrahan. You see? Oh. Hindi nga. Doon nakakamangha kapag ang Diyos ang kumikilos. Amen? Kaya kapag may problema, huwag ninyong tingnan yung problema. Ang tingnan nyo how God works on that problem. Claim the Word of God. Amen? Because the Word of God has power, has authority in the name of Jesus. Amen? Kaya ngayon, lahat tayo, we have to claim the Word of God because sinabi na ng 2 Chronicles, ha? Huwag natin kalimutan yung sinabi niya. Because even in Philippians 4:19, that our God will supply all our needs according to His riches and glory. Nandyan sa Word of God ang lahat ng ating kailangan. Amen? Kung may kailangan ka, takbo ka sa Diyos. Amen? Kaya sabi ko, huwag tayong magsabi ng wala tayong pera. May pera tayo. Amen? Hallelujah. That's why, in God, all things is possible. Ulitin. In God, all things is possible. No, nothing is impossible with God. Kaya ngayon pa lang, claim what you need because God is a great supplier. Amen? Oh. Oh, tingnan nyo yung mga anak natin. Noon, karga-karga pa, nandyan pa sa tiyan. Ngayon, naglalakad na. Kaya, sa ating buhay, we should claim the Word of God. Because Jesus is looking for a Christian who knows how to apply the Word of God.
Yun ang hinahanap niya. And the complete surrender of our heart. Because, nagtitingin nga ang Diyos eh. Sabihin niyo, kalabitin niyo yung mga katabi niyo. Tinitingnan ng Diyos yung pangangailangan mo. Amen. Hallelujah. Kaya wag nating ipagmalaki that we are wise. Wag nating ipagmalaki that tayo'y malakas. And even our riches. Wala yan. Di natin yan pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Dahil pag namatay tayo, di wala tayong ni isang kusing na dala. Amen? What God wants from us? Loving kindness. Di ba sabi niya doon sa Jeremiah? Loving kindness. O, tingnan nyo. Tayo ba, mga lovers of the soul? Hallelujah. Kaya, tayo, hindi lang tayo, loving kindness. Di ba alam natin yung Galatians 5:22-23? The fruit of the Holy Spirit. O, isa yung kindness doon. Love, joy. Ano pa? Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alin yung wala tayo doon? Ano ang wino-work out pa natin doon? Hindi naman lahat yun sa inyo, no? Wala pa yan sa atin lahat. But, we have to work out that those fruit of the Holy Spirit, dala-dala natin. Kung minsan, yung basket natin nabubutas, nalalaglag yung prutas, wala tayong, lahat tayo ganun. Nakaka-experience ng ganun. But we have to let our heart be completely submitted to God. Amen ba? Kaya, justice, yan ang gusto ng Diyos. Walang favoritism. No favors. Uy, itong bibigay natin kay pastura kasi pastor yun eh. Pero si ganito, ito lang bigay natin. Hindi. Hindi ba ninyo alam na mas magandang magbigay doon sa mga walang-wala yung kanilang pangangailangan kaysa doon sa mga meron? Amen ba? Kaya pag nagbigay tayo doon sa walang-wala, yun ang malaking bibigay kaysa doon sa mga meron. Hayaan mo yung mga meron na sila. Di ba? So, kailangan huwag tayong mag-favor. No favoritism. Okay? And then, last one. Ano sabi niya? Yung righteousness. O, di ba sinabi kanina, yung Romans 12:1, ang ating sacrificial offering sa Diyos, ang buhay natin, that we are living in righteousness. Yun ang gusto ng Diyos makita sa atin. That we are loving kindness, and we are, sa pagjudge natin, walang favoritism. And then, yung pangatlo, we have to live in righteousness. O, diba? Yan ang sabi niya, ulitin natin, yung Jeremiah 9:23 and 24. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boasts, yung magmalaki tayo, boast about this, that he understands and knows me, sabi ng Diyos. Yung naunawaan natin ang Diyos at kilala talaga natin siya. Dahil mahirap lang palayasin tayo ng Diyos sa kanyang harapan pagdating ng judgment. Matthew 7:21. Not all who call me Lord, Lord, will enter the kingdom of God,
but only those who follow the will of God. Will of God. Yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto natin, ha? Huwag natin yung pagpipilitan ng gusto natin. Ang kailangan nating sundin, ang gusto ng Diyos. Amen ba? Amen. Meron ba kayong naunawaan? Amen. Ba't para kayong gutom? Okay, ready? We have to give clap offering unto our God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Glory, honor, and praises belongs to God. Kaya mga minamahal na mga anak ng Diyos, kailangan natin, we have to always start in the name of Jesus every day that we have to love God with all our heart, with all our soul, with all our might, and with all our strength. Amen ba? Amen.